Nagkasundo na po si US President Donald Trump at ang bansang Iran sa 2 linggong tigil putukan o ceasefire sa kahilingan na rin ng Pakistan na tumayong mediator ng mga bansang kasama sa digmaan dyan po sa gitnang silangan. Ang deklarasyon ng ceasefire ay nangyari ilang oras lamang bago ang deadline ay binigay ni Trump sa Iran para buksan ang Strait of Hormuz at kung tatanggi ay tuluyan na raw pupulbusin ang civilian infrastructure ng bansa. At agad naman pong bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kasunod po ng ceasefire agreement na yan. Buong detalye sa report ni Kaweng de la Fuente. Nagkasundo na para sa 2 linggong agarang ceasefire ang Estados Unidos at Iran kasama ang kanilang mga kaalyado. Sumang-ayon si US President Donald Trump sa 2 linggong tigil putukan, 2 oras bago matapos ang taning na ibinigay niya sa Iran para buksan ang Strait of Hormuz, kapalit ng banta ng mapaminsalang atake sa mga infrastrukturang sibilyan sa Tehran. Sa isang post sa X, sinabi ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif na tumulong sa pagbuo ng kasunduan na inimbitahan niya sa isang pagpupulong sa Biyernes sa Islamabad, Pakistan ang mga negosyador ng Amerika at Iran. Sa kanya ring social media post, sinabi ni Trump ng last-minute deal ay salig sa pagsang-ayon ng Iran na suspindihin ang blockade ng oil at gas supplies na dumaraan sa Strait of Hormuz. Dagdag pa ni Trump na tinanggap ng US ang 10-point proposal ng Iran na inilarawan niya bilang workable basis for negotiations para sa potensyal na maisapinal at maipatupad ang kasunduan. Sinabi naman ni Foreign Minister Abbas Araqi ng Iran na ititigil muna ng Tehran ang counterattacks at magkakaloob ng safe passage sa lugar kung saan dumaraan ang nasa 20% ng fuel supplies ng buong mundo. Suportado naman ng Israel ang 2-week pause sa Iran strikes, ngunit sinabing hindi sakop ng tigil putukan ng Lebanon. Sinabi ng tanggapan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang hakbang ay magbibigay daan para buksan ng Iran ang straits at itigil ang atake laban sa US, Israel at iba pang bansa sa rehiyon. Suportado din ng Israel ang pagsisikap ng Amerika para itiyakin na hindi na magiging nuclear, missile o terror threat ang Iran sa US, Israel at mga Arab neighbors. Bumaba naman ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kasunod ng ceasefire agreement. Aabot sa 15% ang ibinagsak ng WTI crude futures sa halagang $95 per barrel. Para naman sa mga analyst, pahinga lamang sa labanan ang ceasefire at hindi nangangahulugan ng ganap na kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang anunsyo ni Trump ng ceasefire ay naglalarawan umano sa lumalagong pagkilala na hindi mapababagsak ang liderato ng Iran kung patuloy na lalala ang karahasan. Babala ni Jessica Ganyur ng University of New South Wales ng Australia na patuloy na mabuway ang tigil putukan lalo't nakadeploy pa rin ang US troops sa rehiyon at hindi pa rin nareresolba ang malalim na pagkakaiba ng dalawang bansa. So it's a bit shaky. I think that this probably will lead to a cessation of hostilities, but it's unlikely to lead to a full agreement that really satisfies everything that, on the one hand, the Trump administration would like, and on the other hand, that the Iranian regime would like, because I think that the two sides just still sit too far apart. Ako si Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, tapang, tapat.